Giliw ko mula nang madama ng puso ko. Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong kanta. Ang title pala nitong kantang ituturo ko ngayon sa inyo ay yung Labanan Natin ang Tukso by J Brothers. Pero reggae version itong ituturo natin ngayon kasi naturo ko na to pero strumming version naman yon. So ito ngayon is yung reggae version. Okay, so sa mga nagre-request ng reggae dyan, antayin nyo lang mga ka-idol kasi papraktisin muna natin kung paano ba yung kanyang pag reggae, no? So yun lang, antayin nyo lang muna. No? So dito muna tayo sa kanyang reggae pattern. Okay, so yung reggae pattern natin is yung lagi ko lang itinuturo. Okay, yung dito lang, ito yung bass. Okay, bass lagi natin to, natatama tong string. So ganito yung strum, reggae, tapos strum down pababa, tapos tap sa string, tapos strum down ulit pababa. Okay, so ulitin ko, ganito siya, strum down, tap, strum down. Okay? Sa kada chords, dalawang beses niyong gagawin. Okay? Dalawang beses. Pag yung chords naman is may nakita kayong open, close parenthesis, isang beses lang. Okay? Isang beses lang. So, i-demo ko muna. So, ganito lang yung reggae pattern nyo pag walang open, close parenthesis yung chords. Ganito siya. Ganon. Lilipat kayo agad. Okay? Ulitin ko, pag yung chords is walang open, close parenthesis, is ganito lang. Lipat agad. Okay? Pag yung may open close parenthesis naman, isang beses lang. Ganito lang siya. Lipat agad. Okay? Pag may open close parenthesis, ganito lang. Lipat agad. Okay? So, ganun yung reggae pattern natin, no? So, nakalagay naman dyan para hindi kayo malita. Okay? So, proceed na tayo muna dito sa kanyang verse 1. So, yung verse 1 niya rito mga ka-idol is A. So, hiniwalay ko mga ka-idol yung verse 2 pati verse 1 kasi nagkaiba sila ng dulo. Okay? Dulo lang naman yung nagkaiba kaya hiniwalay ko na lang. So, ito, A. So, yung A nasa 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Sa 5th fret nakabar. Dito naman sa 6 ay 3rd string. Ayan. Sa 7 naman ay 5th string tsaka 4th string. Okay? Bali, ayan yung A na gagamitin natin. Sunod is B minor. So, itong B minor, dito natin kukunin. Pero mamaya, sa chorus, dito na. Okay? Mamaya i-explain ko kung bakit dyan na. So, dito yung B minor. So, yung B minor, nakaipit sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Sa 7th fret, nakaipit. 8, 9. Sa 9th fret naman ay 4th string lang, tsaka 5th string. Okay? Ayan yung B minor na gagamitin natin. Okay? Pagkatapos niyan is D, na nasa loob na ng open close parenthesis. Okay? So, alam nyo na yung strumming dito kasi meron siyang open close parenthesis. Isang beses lang. Okay? Yung beat natin, yung strumming, reggae strumming natin. Ayan, D. So, yung D sa P fret nakabar. Sa P fret, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, nakabar siya dyan. Dito naman sa 7 ay 2nd string, 3rd string, tsaka 4th string. Okay? So, ganito kasi ako mag-ipit ng tatlong string sa isang fret. So, depende sa inyo kung ganito. Nakadepende na lang kung saan kayo mas komportable. Okay? Ayan, D. Pagkatapos niyan is E na nasa loob rin ng open close parenthesis. So, ganito pa rin yung itsura ng daliri nyo, ha? Bali, ito, mapupunta na dito sa 7. Bali, ganito siya. Okay, yan. Nasa 7th fret na to, nasa 9th fret na to. Okay? Ganon yung E. Tapos, babalik lang kayo ng A na wala ng open close parenthesis. Okay? Pagkatapos niyan, pupunta ulit kayo ng isang A, tapos B minor ulit, tapos D ulit, na wala ng open close parenthesis, tapos E, na wala ng open close parenthesis. Okay? So, kanina kasi merong open close parenthesis yan, tapos may A pa. So, ngayon, wala na. So, sasampulan ko kayo para mas maintindihan nyo kung paano yung kanyang kung paano siya tugtugin. So, ganito naman siya kapag tinugtog. Giliw ko mula nang madama ng puso ko'y mahal kita. Tapos yung sa baba, lungkot ko'y limot ko na. Tinig
isa, buhay ko. Tapos papasok yung verse 2, okay? So yung verse 2 niya naman dito, hindi na natin ikakat, is A. Ayan, hindi ko na ituturo yung mga naturo na natin, no? Kasi para mas mabilis lang yung tutorial natin. Okay? A, B minor, D na walang open close parenthesis. Sorry, meron pala. D na nasa loob ng open close parenthesis, E na nasa loob rin, tapos A ulit na wala ng open close parenthesis. Okay? Pagkatapos niyan, babalik lang ulit kayo ng A pa, tapos B minor ulit, tapos D na nasa loob ng open close parenthesis, E na nasa loob pa rin, tapos A na wala ng open close parenthesis, tapos E na wala na ring open close parenthesis. Okay? Kung mapapansin nyo dyan is yung ilang yung nag-iba. Okay? Ilang. So, sasampulan ko kayo para mas maintindihan nyo yung kanyang verse 2. So, ganito naman siya kapag kinantahan sa verse 2. Buhay ko dati walang sigla, hiram lang bawat ligaya. Tapos yung sa baba naman, lungkat niririto ka na, di na ako mag-iisa. Tapos chorus, labanan natin. So, papasok yung chorus. Okay? So, proceed naman tayo doon sa kanyang chorus. So, yung chorus niya naman dito is A pa rin. Sunod is C sharp minor. So, yung C sharp minor, yung original na gagamitin natin. Okay? Sa 4th fret na kabar. Sa 5th naman ay 2nd string. Sa 6th fret naman ay 4th string, tsaka 3rd string lang. Okay? C sharp minor. Tapos, pupunta kayo ng B minor. So, yung B minor is dito pa rin natin. Yung B minor na naturo ko na. Tapos, E. Yung 4 na chords na yan, 2 times nyo gagawin. Okay? 2 beses. Pag nagawa nyo ng 2 beses, pupunta kayo ng F sharp minor. So, yung F sharp minor na gagamitin natin is yung normal lang. Okay? So, yung F sharp minor nakabar sa 2nd fret. Sa 4th fret ay 4th string tsaka 5th string. Okay? F sharp minor. Tapos, pupunta kayo ng B7. So, yung B7 sa 2nd fret pa rin nakabar. Tapos, dito naman sa 4th ay 2nd string na tapos 4th string. Okay? Ayan yung B7. Tapos, pupunta kayo ulit ng B minor. Dito ko na sinasabi kanina na dito kayo papaliwanag kung hindi na ditong B minor, dito na. B minor na nasa loob ng open close parenthesis. Okay? Kasi pag naka B7 kayo, malayo na kung dito pa. Kaya dito na lang. Okay, B minor na nasa loob ng open close parenthesis, C sharp minor na nasa loob rin, tapos E na wala ng open close parenthesis. Okay? So, sana naintindihan nyo, no? Kasi parang naguguluhan ako. So, sasampulan ko naman yung kanyang chorus para mas maintindihan nyo. So, ganito naman siya kapag sinampulan. Labanan natin ang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Isa pa, labanan natin ang tukso ng ibang sira sa pagmamahalan. Alam mo ang ibig kong sabihin. Tapos babalik na naman ulit kayo doon sa kanyang mga verse. Giliw ko mula nang madama. So babalik na naman ulit kayo doon sa kanyang mga verse. So ayun lang, pagpasensyahan nyo ng mga idol kung medyo manito, no? Parang naguguluhan kasi ako sa pagturo ko. So ayun lang, sana nagustuhan nyo itong tutorial natin at good luck sa panibago niyang matututunan.